Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, kakalabas lang po ng kumpirmasyon ng International Criminal Court Registry na totoo po, natutumba na si Tatay Digong habang siya po ay nasa detention. Naglalakad, natutumba, nung minsan tumama ang ulo. Actually, ako po yung sa tingin ko kauna-unahang nakalaman na natumba si Tatay Digong, tumama ulo, dinala sa ospital, pero hindi binigyan ng abiso ang pamilya. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi naman nawawalan ng bisita si Tatay Digong na kanyang mga pamilya, and yet, nangyayari itong mga pagtutumba, tumatama ulo, hindi pinagbibigay alam kay sa pamilya, no? Now, ang nagsabi po sa akin diyan na isang nagtatrabaho sa loob 'no, at, medyo nahiya nga siya o natakot na sabihin sa akin na baka naman hindi alam nila VP na nahulog nung minsan si Tatay Digong, tumama ang ulo, dinala sa ospital at yun nga yung napabalita na linabas siya at dinala sa ospital. Pero hindi nga nila isinasa publiko na ang dahilan ay tumatama ang ulo sa sahig. Now, ngayon, ang linabas na report ng registry ay totoo. Tumutumba si Tatay Digong. At ang nakakabahala, hindi lang pala minsan, hindi lang 2 beses, mukhang regular na natutumba na si Tatay Digong habang naglalakad. Kaya ngayon, nagkaroon ng order na imomonitor ng mas masinsinan itong si Tatay Digong dahil nga, miski siya naglalakad lang, tumutumba na at tumataba ang ulo. Ang tanong, ito ba ang tao na kaya pang humarap sa full-blown na paglilitis na ang sabi nila, hindi raw bababa sa 60 ang mga testigo. At ang problema dyan, unlike doon sa confirmation of charges at saka yung mga naunang mga pagdinig na po pwedeng hindi sumipot si Tatay Digong, dito kapag meron ng paglilitis, kinakailangan sumipot siya dahil kinakailangan makonfront niya mga witnesses at saka mga witnesses, makonfront din siya. Yan ba ang tao na kaya pang harapin na hindi na makalakad ng tama at tumutumba? Sa tingin ko, panahon na rin para ang pamilya pag-isipan. Ano ba talaga ang pananagutan ng ICC na paulit-ulit na palang natutumba si Tatay Digong, hindi pinagbibigay alam kita sa pamilya? Ano ba ang mga naging epekto initong paulit-ulit na pagtutumba at tumatama ulo sa kanyang pag-iisip? Meron na bang pananagutan ng ICC dahil nga alam naman nila na bilang 82 anyos na na tao, kinakailangan mas masinsinan ng pagbabantay dyan dahil pa sa kanyang ordinaryong paglalakad, natutumba na siya. Sa tingin ko po ha, walang immunity ang ICC. Wala pong immunity yan, hindi yan estado. So kung talaga mapapakita natin ang pabaya ang ICC at patuloy nilang kinukulong ang Tatay Digong na hindi na kaya talaga humarap sa ganitong mga paglilitis at may mangyari sa kanya, at sana naman wag na nating antayin ang pangyayari sa kanya, talaga magkakaroon ng pananagutan ng ICC. Ang question, sino ba mananagot dyan? Ang mga West ba? Ang mga registry ba? Ang mga bansa ba na merong mga miyembro ng ICC? Well, wag nating kakalimutan, bagamat hindi pa natin sigurado kung ano mangyayari sa ganyang litigation, sana nga hindi na umabot na tayo magdidemanda dahil meron ng abirya na nanggaling kay Tatay Digong. Ngayon pa lang, sana masusi ng pag-aralan ng bagong trial chamber kung kaya pa ni Tatay Digong na humarap sa mga paglilitis na ito. Ako naman, hindi ako dalubhasa. Pero kung naglalakad ka lang, paulit-ulit ka nang natutumba, ibig sabihin, wala ka na talagang kakayahan para harapin ang ganyang paglilitis. Ang hahanapin ng korte dyan is kung kaya pa ba ni Tatay Digong unang-una na physically humarap dyan sa paglilitis na yan. Pangalawa, yung kanyang estado ng pag-iisip. Kung kaya pa ba niyang magbigay ng instructions sa kanyang mga abogado kung ano magiging depensa niya. Ang problema, bago pa man madala si Tatay Digong sa Pilipinas pa lang, ako'y palaging tinatawagan at paulit-ulit ang kanyang sinasabi. No? So yan po ay palatandaan na meron ng Alzheimer's. Ako naman po, talagang bihasa ako dyan sa Alzheimer's dahil halos lahat ng matatanda ako po nag-alaga sa Pilipinas. Dahil ako lang po natira sa Pilipinas, ako nag-alaga sa lolo, sa lola, sa nanay, sa tatay, sa isang dalawang tiyo, dalawang tiya. At alam niyo ba ho, nasa pamilya namin yung Alzheimer's. Kaya lahat sila, bago pa ba no, may Alzheimer's. So ako, hindi lang po si Tatay Digong yung tumatawag sa akin na paulit-ulit ang mga sinasabi. Pati po si
Presidente Erap, ganyan din po. Ang pinakamatindi talaga si President Erap kasi tumatawag yan mga 7 beses, 8 beses at para-parehong sinabi. Ako naman, nabanggit ko lang yan na minsan kay Senator Jinggoy, hindi sa ayaw ko siyang tumawag kasi naaaliw naman ako na tinatawagan ako ni Presidente Erap. No? Pero nung nasabi ko po kay Senator Jinggoy, naku, tinanggalan ng telepono si President Erap. Kaya natigil yung mga phone call namin ni Presidente Erap na hindi ko naman talaga kinukonsidera na abala, na aaliw nga ako dahil kahit papano nakakatulong ako doon sa kaibigan nating si Presidente Erap. Hindi naman po gano'n katindi yung karanasan ko kay Tatay Digong. Kaya lang, talagang paulit-ulit po si Tatay Digong. So ang tanong, kaya pa ba niyang maalala kung ano yung mga pangyayari dyan sa drug war? Kaya pa ba niyang gumawa ng depensa? Kaya pa ba niyang sabihin sa mga abogado niya kung ano yung magiging depensa niya? O hindi na niya maalala? Ang problema po kasi sa Alzheimer's, sa ilang naalagaan ko, lolo, lola, tatay, nanay, 2 tiya, 2 tiyo, sa 7 kaso na inalagaan ko over a period of collectively sabihin na natin 15 years, wala po kasing recent memory ang mga Alzheimer's victim. Ang kanilang memory ay yung mga kabataan pa nila, matagal nang nakalipas. Kaya po, hindi ako magtataka kung ganyan din ang mangyayari kay Tatay Digong na hindi na niya maalala yung mga pangyayari nung siya ay naging presidente at yung huling termino niya bilang isang mayor na kung saan siya ay nasasakdal ngayon sa mga kaso dyan sa ICC. So sa tingin ko, kung talagang magkakaroon ng masusing pag-aaral ang dalubhasa, magkakaroon talaga sila ng konklusyon na hindi na kaya ni Tatay Digong na humarap sa paglilitis, dapat na siyang pauwiin doon sa Davao kung saan siya ay mananatili at mabubuhay na mapayapa hanggang siya ay tawagin ng ating Panginoon. Siguro naman po, dahil ang ICC ay nagsasabi na sila ay nagbibigay ng katarungan, ikokonsidera nila yung pag-iisip at pangangatawan ng tao bago talaga payagan na humarap sa full-blown na paglilitis. Ulitin ko po hindi ko naman sinasabi na medyo yung mga biktima. Kung sa tingin nila ay talagang kinakailangan nila ng hukuman, dyan po sila sa Pilipinas magdemanda. Ang pagkakaiba po niya, pag dinimanda nila si Tatay Digong sa Pilipinas, at least dyan lang sa Davao RTC siya po pwedeng madima. Diba? O ililipat na lang na hukuman ng Supreme Court ang venue dyan sa Davao City nang siya ay nandun mismo sa bahay niya at hindi nakakulong sa isang malayong lugar sa isang dayuhang bayan. Hindi naman po siguro masama yun. No? Dahil ang sinasabi naman natin, ang mga lokal na hukuman ay bukas at kayang magbigay ng katarungan gaya ng binigay na katarungan dun sa pamilya ni Kian de Los Angeles. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at patuloy na panunood, pakikisama dito sa ating Spokes Hour. Ang susunod na pag-usapan naman po natin, sino yung bagong abogado ni Tatay Digong at bakit beauty and brains at mukhang legal superstar din ang Associate Counsel ni Tatay Digong gaya ni Peter Haynes. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ito po ang inyong Spokes ang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.